Pinilabador, eto, nanalo daw ang boses ng bayan. Talaga lang. Ba't hindi niyo po tignan sa social media? Gano'n naman talaga, 'di ba? May mga tao kasi na hirap lumaban ng patas. Kaya ganito po ang ginagawa. Alam natin, alam niyo kung ano yung totoo. Alam na alam niyo rin sa simula pa lang kung ano yung trabaho niyo. Marami, hindi lang etong si Labrador, siguro ang nakalabit. Okay? Dahil napakaraming mga social media influencers ngayon, ang kuno ay defenders nga nung kabila. Pero ang ginagawa nila, hanapan ng butas ang It's Showtime para ito ay masira nga at bumagsak. Hindi yan mangyayari. Kung nakikita niyo po ngayon kung ano yung totoong boses ng taong bayan, sa social media tayo dahil yun lang naman ang dapat o nakikita natin. Okay? Makikita niyo po ang suporta. Makikita niyo po ang buong buo na suporta ng forever kapamilya, ng solid Showtimers or Showtime fans at syempre kahit yung mga fans ni Vice Ganda. Sabi nga ng ilang netizen, nako, huwag kayong loloko-loko. Ay paano kung tumakbo si Vice Ganda? Sa kung anumang pwesto, sa Senado halimbawa, ay baka magkandara pa or baka magkanda gulo-gulo itong mga uto-uto na ito, itong mga nasa kabilang kampo, 'di ba? Hindi ito boses ng taong bayan. Hindi rin po dito or ang nanalo lang po dito ay ang MTRCB, ang intensyon ng kalaban. Yun lang po. Pero yun nga, yung mga ganyang panalo, short-lived ang mangyayari po dyan. Hindi ganun katagal. Hindi pang matagal ang panalo yan. Okay? Ang totoo niyan, yung mga ganyang panalo nyo po ay fake. Alright? Pilit na panalo. So, hindi yan gratifying para sa inyo dahil alam nyo ang totoo. Alright, maraming salamat daw dito sa MTRCB. Good job. Kung good job ang MTRCB, sana noon pa ay may mga ganito ng pagkilos. As if naman. Okay? As if naman totoong kabasusan yung ginawa ni na Vice Ganda. Nasaan yung mga pagmumura on television? Marami yan. Marami na pong nangyaring pagmumura mula pa kay Duterte. Pero may action. Na ang ibig sabihin, kayanin natin ang ABS-CBN, kayanin natin ang It's Showtime. Yun lang. Hindi nyo alam, hindi nyo naisip na totoo na may magagalit dito sa MTRCB chairman na ito. Totoo. Pero wala naman sa kanya yan eh. Pero syempre, huwag nyo subukan talaga. Huwag nyo talagang subukan ang mga kapamilya, ang mga It's Showtime fans. Dahil eto kung totoo, kung eto talaga ay maipatupad yung 12-day suspension na ito, sige lang. Sige lang. Pero yun nga, babalik na mas matatag, mag-aantay ang mga totoong fans ng It's Showtime, walang mawawala dyan, walang mababago dyan. Ang nabago lang, nalaman ng It's Showtime kung paano kayo lumaban. Okay? Aware ang taong bayan kung anong laban etong pinasok ng MTRCB. Hindi kayo patas, totoo. Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Na ang ibig sabihin, wala pala kayong totoong kakayahan. Wala kayong totoong abilidad. Hindi kayo kumpiyansa. Okay? Wala kayong kumpiyansa sa sarili nyo. Abay kung siguro noon pa pinapatupad na yung mga ganito, sa dami ng nakita nating bad mouthing on television. Siguro kung nagawa nyo na yan dati, I would say na sige, dumumi ang utak ng mga kababayan natin dahil sa ginawa alimbawa or dahil sa pahayag ni Labrador. Okay? Nilagyan ng malisya ng maraming kababayan natin at naapektuhan ang MTRCB. So akala nyo yung mga naglagay ng malisya doon sa ginawa ni Ayon at ni Vice, akala nyo siguro ay mga totoong supporters yung mga yon, totoong naandyan para sa inyo? Of course not. Hindi nga natin sigurado kung yung mga yun ay totoong tao, baka ngayon ay mga trolls. Okay? Nanggaling lang sa ilang grupo. Nanggaling lang kuno doon sa grupo na dumedepensa sa it ng TVJ. Alright? O anong mangyayari doon kay Wally? Hindi ba't walang question naman yun na talagang totoong kabasusan at may violation doon? Wala nang question doon. Pero doon kay Vice Ganda at kay Ayon, nako, pakita nyo nga sa ibang kultura kung yun talaga ay kabastusan, 'di ba? Kung yun talaga ay indecent act, nako, ay baka kayo'y mapahiya.
Yun nga, may apila na po ang ABS-CBN, natural lamang yan. At titignan natin kung talagang maipatutupad nga itong 12-day suspension na ito. Good luck. Good luck sa MTRCB. Sana sa susunod, hindi kayo magre-rely doon sa mga reklamo ko, no? Sa mga butas na hinanap ko, no? At inimbento ng ilang grupo. Hindi yun yung totoong boses ng taong bayan. Okay? Dahil kahit dito, wala akong maisip, wala akong nakausap ever dito. Marami akong natanong na, kabastusan ba? Hindi, wala namang ganyan. Hindi man bastos yung ganun. So, ang ibig sabihin, yung mga reklamo na sinasabi na itong chairperson na ito ng MTRCB, posibleng yan po ay nasa social media lang. At sa social media, wala dyan ang totoong boses ng taong bayan. Alright? Hindi yan ang nagre-represent ng totoong boses ng majority ng mga kababayan natin. Dahil karamihan dyan, hindi naman lingid sa kaalaman niyo po na ang programang EAT ay may mga trolls. Kakahiya, no? Yung maganyang galawan. Diba? Lumaban kayo ng patas. Lumaban kayo ng patas. At kung ganyan siguro ang practice ng mga taong takot na matalo, abay siguro mas maraming kababayan tayo na makikitaan talaga ng totoong talento. Dahil yung iba ay alangan dahil alam nila na ang buhay dito ay hindi naman talaga labanan. Okay? Labanan ng patas na karapatan, ng patas na abilidad. Hindi. Karamihan dito sa atin or dito sa ating bansa, nangyayari na kailangan meron kang kilala. Kailangan may mga sabihin na natin to whom you know not for what you know ang nangyayari. Uso yan dito sa atin. Alright, good luck sa MTRCB. Maraming galit dito sa chairwoman. Wala namang problema sa kanya yan. Yun naman ang gusto niya. Magalit ang taong bayan. So akala niya siguro, hindi totoo yung galit na yon. At akala niya siguro, walang impact sa kanya yung galit na yon. Sa ngayon, baka. Pero sa mga susunod na taon, pasensya na.